Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. For this chapter naman, pag-usapan naman natin, sino nga ba si Charlotte Mason? Honest question muna tayo. Nung una mong narinig, yung pangalang Charlotte Mason, ano yung naisip mo? Kala ko siya, kapatid ni Montessori. Kasi di ba nung 7 years ago, parang mas kilala si Montessori, di ba? So wala talaga akong idea kung sino si Charlotte Mason. Ayan. Parang may alam tayo, pero hindi natin alam na kung paano siya ng malalim na paraan. True. So today, pag-usapan natin siya properly, di ba? Sino ba siya? Ano ba yung filosofiya niya? And bakit kahit 100 taon na yung nakaraan o lumipas, yung mga isinulat niya hanggang ngayon relevant pa rin sila sa mga bahay natin. Ayan. At hindi lang para sa mga homeschooling moms to Kasi si Charlotte Mason, hindi siya nagsulat para sa isang uri lang ng paaralan. Okay? So hindi talaga siya school. So nagsulat siya para sa bawat nanay na gustong maunawaan ng kanyang anak. So welcome to our new episode sa aming Pages and Paces. So bago natin pag-usapan yung philosophy na sinulat niya, pag-usapan muna natin yung authors, kung sino siya, pagkatao niya. So kasi 'di ba, naiintindihan mo kung sino siya at kung bakit niya yun sinulat. So the more that we understand the author, the more we understand kung ano yung philosophy niya. Ito, so syempre, we have to know her as a person, sabi mo nga. Siya ay isang British educator, born noong 1800s pa, 1842 to be exact. And isa siyang, ulilang lubos na pala siya, maaga siyang naulila, both parents, and never siyang nagpakasal, at wala din siyang children of her own, Ganun pala yung life ni Charlotte Mason. And yet, devoted her entire life to understand how children learn most, diba? Sobrang, kahit wala siyang anak, pero dahil siguro yung heart niya ay nasa mga children, she believed that most education of her time was getting it completely wrong. So, syempre, diba, as a student, siguro siya, as growing up, Naging teacher din siya. yes, kaya diba? ganun. Hindi, ayaw niyang gano'n na, parang iba, gusto niya iba. So, too mechanical daw, too focus on drilling facts, too little respect for the child as a person. Kaya naman, she founded the Parents National Educational Union para tulungan yung mga nanay kung paano sila magiging educators talaga. Yes. Intentional educators. Sabi nga dito sa book focus natin for this episode pala, na For the Children's Sake ni Susan Schaefer Macaulay, sabi niya, nagulat siya nung natuklasan niya na si Charlotte Mason. Kasi parang walang nakapagsabi sa kanya tungkol dito. Like you mentioned nga kanina, diba? Ang alam natin, usually, kahit sa ibang bansa, Montessori. Montessori method. And kinote niya dito sa book niya, na For the Children's Sake, sabi niya dito, inexplain niya what education can be based on a Christian understanding of what it means to be human, to be a child, a parent, a teacher, and the meaning of life. Anong parte ba ng Charlotte Mason story ang nag-resonate sa'yo? And kailan mo siya natuklasan? So ako, syempre nung shinare mo yung LLH, so doon ko pa lang talaga siya nalaman. Tapos di ba meron tayong mga seminar bago ka talaga to enroll para mas makilala mo kung ano, or yung papasukin mo na philosophy na fina-follow. So ako siguro talaga yung philosophy niya na talagang yung atmosphere, tsaka yun nga yung, di ba, naniniwala siya na too much drilling, too much, talaga focus sa mga grades, Mga worksheets. sa mga worksheets. So, yun talaga mas, naano ko na, okay kami dito. Talagang along the way, lalo ngayon, meron na akong second na student na medyo talagang challenging. So, parang, kapag naisip ko yung mundo, nape-pressure ako. Pero pag naisip ko, sino ba yung fina-follow natin? Ano bang pinili nating path? So medyo nare-relax ako. Ako din, una talaga sa Montessori din yung nagustuhan ko dahil very intentional din naman sila, di ba, true. pagdating sa teaching the child.
Pero, nung nabasa ko yung ibang books, mahilig kasi ako mag-collect ng books noon Yes. para sa mga bata. And then nakita ko, doon ko na-encounter si Charlotte Mason. And parang mas gentle siya, mas akma siya sa lifestyle namin. Kaya, doon ako naging Then, yun nga, parang ma-realize mo, kung mas akma kasi siya sa way of life mo, mas maganda yung flow ng maghapon yung, mas relax ka din as a parent. Mas maganda yung magiging learning. So, syempre, tapos na nating makilala si Charlotte Mason as a person. Tingnan naman natin ngayon yung philosophy niya. So, once you know her na ano ba yung gusto niyang mangyari sa education, syempre, ang kasunod mo ng flow nun is gusto mong malaman yung principles niya, diba? Sa pag-educate ng children. And ito yung mga FAQs na tinanong din natin sa sarili natin. Yes. Syempre, if we want to apply the method itself na maayos, kailangan alamin din na talaga natin ano ba yung content nun. Ito, yung number one, ano ba talaga yung living books na tinatawag? Kasi pag bago ka sa Charlotte Mason Education, yan yung una mong maririnig. Talagang big on books and not just any books. Kailangan living books talaga. At bakit ba hindi textbook? Ayan, i-define natin ano ba to. And sabi dito din sa book, basahin ko lang, pupils whose foundations have been deeply laid on books and things using narration to lock their knowledge in place and who learn not for marks and prizes but because learning in its own reward are set up to flourish as lifelong learners. And diba ito yung gusto natin sa mga anak natin? Hindi lang kapag nandun sa school, sige mag-aaral, pero kapag tapos na sila, kapag hindi na sila accountable sa'yo, gusto pa rin ba nilang mag-learn? Tama. Ang ganda nun. Sobrang ganda nun. So, kaya pala, ang CM child ay hindi siya nagsasawang magbasa. Diba? Yung parang, bakasyon na, usual, diba? Bakasyon na, nagbabasa pa rin sila. So, kasi hindi natin sila pinilit, hindi sila pilit mag-memorize, kung ano to mga year, etc. Pinayagan natin silang mag-connect dun sa binabasa nila. And yun yung libro ay hindi textbook, kundi it was living books na conversation. Ayan. So, ito, anong living book ang pinaka nag-impact sa inyong homeschool? Yung isa na parang, ito pala yung ibig sabihin ng living book. Yun yung nag-open sa eyes natin na ito pala yung difference ng living book sa textbook. Ako walang particular, pero every time we read, example, sa Araling Panlipunan, history. Kasi ako yuko talaga ng AP nung ko natin. Kasi ang dami minememorize. Mga dates. Diba dates? Kung saan. Years. Diba mga names. Pero ito, parang one time nag-read kami, I don't know sa anak ko, pero ako talaga, yung parang yung hero na isang binasa namin na, ganun pala yun. I mean, kasi alam lang natin, nanalo sila, dumigma. Kung kailan yung war. Oo. Pero meron palang binit na nangyayari rin as a person dun sa hero na yun, na, which you can relate na, kung eto nga ang hero na to, talagang nahirapan, pero nagsumikap. Diba? So parang yun na in life magagamit natin. And siguro isa pa is yung, kunyari sa Shakespeare, parang diba may talagang nakarelate ako dun sa babaeng, yung sa Should, diba, na tame. So parang, ayun. Ako din, ang talagang sa akin din, diba actually nga pag nag-aaral tayo with our kids, pareho tayo, kasama tayong mga nanay. Kasi parang yung part ng education natin dati, na hindi nga natin masyadong na-enjoy dahil sa type ng binabasa natin or maybe sa life natin noon, di ba? Oo. Ngayon, parang nagkakaroon tayo ng second chance to redeem that time. And ako din, mahilig na talaga ako sa history kahit dati pa. Pero nung nabasa ko tong book ni Magellan, kasi di ba sabi mo nga, dati facts lang tayo yung date. Yung nandun na siya, dumating na siya sa Pilipinas, sinakop na niya yung kung ano na yung nangyari. Pero dito, yung previews, yung from, makikilala mo siya as a person. As pagkabata. Tama. Hindi mo makikita yung facts, yung dates, yung ginawa lang niya, yung pumunta siya sa lugar mo, kundi saan ba niya hinugot yung ganong klaseng thinking, bakit ganun siya magdesisyon.
Yes. ano yung kinalakihan niyang lugar. Tsaka bakit siya ganun kagaling na sumasakop ng bansa, di ba? Yes, ano yung culture na pinagmulan niya, kaya ganun niya dinala yung kanyang team or yung paano siya as a leader. Yes, then. Yes, and yun yung difference sa living books, di ba? Na hindi ka lang niya bibigyan ng facts, dadaling ka niya dun sa lugar. Yes, tama yun, di ba? Kaya para talaga nakarating na rin tayo sa mga iba-ibang bansa. Dahil doon sa mga binabasa natin, add ko lang din, isa pa doon sa nabasa namin, yung tinolang ni nanay. Oh, Sobrang, basahin niyo po hindi ko yun. pa nabasa yun. Heartbreaking, Okay. pero sobrang, alam mo yun, na ma-appreciate mo na, okay, dapat mag-love sa parents. So, alam mo yung may lesson. Hindi lang lesson na facts, na ito yung details, pero yung lesson na ma-apply natin sa buhay. And that's the living books. So, ito naman, pangalawang frequent question na tinatanong. So, ano yung narration? At paano ko malalaman kung gumagana ba? Diba? Paano natin malalaman kung gumagana? Kasi wala naman tayong exam. Especially for our first 3 years sa school, sa natin sa year. So, hindi siya quiz, hindi siya worksheet. Basta ikwento mo sa akin yung nabasa mo. So, ganun siya. So, at ang magic ng narration, kapag kaya ng ikwento ng bata, ibig sabihin na intindihan na talaga niya. Sabi nga ni Macaulay, Charlotte Mason advised us to involve children directly with the world, letting them enjoy wonder and questions themselves. Sabi ni Susan, ayan, dun sa ating book. Ayan. So, anong pinaka-memorable na narration moment ang nangyari sa inyong homeschool? Yung moment na naisip mo, ay gumagana pala to. Siyempre, nung nagsa-start tayo dito sa Charlotte Mason, marami akong apprehensions. Kasi siyempre, sa traditional school na kinalakhan natin, kapag katapos mo sa lesson, may quiz, di ba? Identification, enumeration, name it. Pero dito, ine-encourage na tayo na kailangan, kapag na-repeat ng bata yung story sa'yo in his own words, after just one reading, panatag ka na may natandaan siya. And sa akin, na gumagana siya kasi dumating kami sa time na hindi lang niya nananarrate back yung story. Nako-connect niya to dun sa ibang nangyari, sa ibang nabasa niya. Tapos meron din siyang sariling opinion. May tanong din siya, bakit ganun yung reaction ng character, bakit yun yung decision ng character. So, more than the parang assurance sa akin, oo nga, may naaalala siya. Mas malalim pa pala. Kasi, hindi lang may naalala. Natanim talaga, alam mong may deep connection na nangyayari sa kanya. Ayun, so talagang nakakatuwa talaga, di ba, yung mga kids. Sa akin naman, ang magic moment, alam mo naman na hindi pala question ang aking anak. Hindi ko alam kung talaga nagwo-work. So minsan, talagang kino-question ko na rin kung tama ba tong So, sinisingitan mo na. Diba? Pero, ang magic moment ko is hindi siya one time, hindi itong school year na to, kundi after some time ng school year namin. Kasi parang, eto yung kinder namin, ganito lang siya. One word. Kasi di ba one paragraph lang kasi tayo, tapos dadagdagan natin, hahabaan. Tapos, eventually, nung simula nung siya na yung nagbabasa, mas marami na siyang ninanarrate back. So sabi ko, ito pala yung sabing tinatrust yung process na kung ikaw nga matanda, hindi mo kayang inarrate. Mahirap siya. Ang hirap niya, yes. Di ba pag tayo tinatanong, minsan din, simple lang, ikaw, tingin mo dito sa Bible verse na to, hindi natin masagot. So yun yung sa akin na magic moment na maiyak ako na, working. At saka yun yung di ba? Sa simula talaga yung first year na nagnanarrate kayo, wag mong i-expect na matandaan din talaga lahat. It's a process talaga. And number 3 naman, na karaniwan nating na-encounter sa Charlotte Mason, nature study. So, kailangan ba talaga yan? Yan yung maaaring maging question ng interested dito sa philosophy na to. And ito, pagbaguhan ka nga sa CM, magugulat ka kasi bakit nature? Usually, di ba, reading, writing, and math.
arithmetic. Yan ang gusto ng mga magulang na matutunan agad. Pero sa CM, education, kailangan unahin yung nature. Bakit nature Nasa study? nature tayo ngayon. Seriously? Paano magiging school ang nature Yes. study? True. Charlotte Mason would have us hunt for treasure. Ito yung sinabi ni Susan sa kanyang book. Books which open up the wonder and excitement of the created world. She included direct observation and accurate recording from the earliest age. Hindi nga, di ba ang nature study nga sabi, expose mo yung anak mo even before you start dun sa formal education niya at 6 years old. Yes. 0 to 6, kailangan na expose na siya sa Sa nature. nature, yes. Hindi ito field trip para sa reward, okay? Para kay CM, ang nature study ay science, art, writing, and spiritual formation. So, 'di ba, lahat na sa iisang lakad lang, Ang ganda. 'di ba? So tayo ba, talaga bang tayo nakakapag-nature study ba talaga tayo? Kayo? Nag-start kami na hindi ako mahilig mag-nature. Hindi ako mahilig lumabas. Kasi ang init sa Yes. Pilipinas, 'di ba? Parang nakakita tayo sa Tsaka mga- homebad, ano kayo? or sa ibang bansa kasi naisip ko, ang lamig kasi doon, ang dali para sa kanila lumabas. Ang daming ganda ng- park. Oo. So doon ako nakafocus. Pero nung nalaman ko to, nag-try din ako syempre. And ang ganda talaga ng effect niya kasi nga, once na dinala mo yung anak mo sa nature, wala ka nang ganong gagawin. True. Babantay mo Diba? lang syempre sa mga danger sa paligid, pero bahala na yung nature na mag-educate sa child mo. Yes. And syempre, honestly, maraming challenges. Pag may nagkasakit, either ikaw as a parent or yung mga anak mo, madidisrupt talaga. Pero as much as possible, ine-encourage tayo na lumabas. Lumabas ka lang, Yes, kahit sa true. bakuran nyo lang. And mag-wonder, mag-slow down, mamangha ka sa creation ni God. Diba? Actually, tingnan mo lang yung kalangitan, diba? So kami rin, hindi kami palalabas ng bahay. Pag nasa bahay kami, yun nga, parang pinagkakaaral lang natin nito nakaraan uli, na parang ang gusto naming nature yung nasa beach. Yung maganda talaga na nature. Pero yun nga, syempre, hindi naman laging lalabas ka, at hindi kailangan gumastos. Kasi once na lumabas ka ng bahay, makakakita ka. Ang daming palaka sa amin. So ngayon, dati kasi nagsisigaw pa kami dati sa mga palaka. Ngayon, hello lang, froggy. Pero hindi pa kami ultimo sa touching or something. Kasi di ba meron din syempreng delikado. So yung mga, usually yung sa birds, nag-ano kami, sa sky, anong formation of clouds yun. Tapos, itadirect ko sila na, di ba, sino nag-create niyan? Kasi nga meron tayong all creation ni God, di ba? So, doon kami nakakapag-relax. Tsaka slow down talaga, especially morning. Yan, labas, pa-araw. Yun, nature study na yun. Di ba? Tsaka ang dami ding health benefits ng True, nature, lalo na sa yes. umaga pala. True. Pagising mo pa lang. Okay. So, fact number 4, frequently asked question number 4, ano ang tatlong instruments? Ano yung lagi natin sinasabi na atmosphere, discipline, life? At paano ko sila gagamitin sa practice? So, paano ba natin to ginagamit sa ating practice? So, i-breakdown natin to. So, yung una, atmosphere. Hindi ito dekorasyon sa inyong bahay or gagawa ka ng classroom. Kailangan sobrang ang ganda, di ba? IG work na ano. Pero ito yung mood ng tahanan. So, ang paraan na pakikitungo natin sa ating mga anak. So, yun yung atmosphere. Yun pala yun. No? For the longest time natin. Dahil coming from Montessori na kailangan lahat ng gamit is child appropriate. So, meron din time na gano'n ang akala ko sa atmosphere. Pero ibang-iba pala siya. And yung discipline naman sa Charlotte Mason, hindi ito yung punishment. Hindi ito yung parang discipline na hindi intentional. Alam mo yun, yung reactive discipline. Ito yung pagbuo sa mabuting gawi or habit building na tinatawag natin. So, dahan-dahan siya. Siyempre, di ba pag nag-build ka ng habit, kailangan araw-araw and walang drama as much as possible. Siyempre, para sa ating mga parents, ako especially, may drama talaga eh. Pero yung habit building na ina-encourage sa atin is tayo as a family pala. True.
So talagang daily yon. So at kaya nga dun tayo papasok. Daily yon. Kaya ito yung talagang life eh. Ito yung life. Ang education ay hindi siya isang subject. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Sabi nga din dyan ni Susan again, education is an atmosphere, a discipline, a life. So sa tatlo na yon, atmosphere, discipline, life, ano yung pinakamahirap para sa iyo at ano naman din yung pinaka-natural na parang naka-adjust kayo agad, naka-adapt kayo agad? Siguro sa akin, parang ang pinakamahirap discipline kasi at the same time, yun din yung pinaka-natural. I mean, ang gulo, pero discipline in a sense kasi, di ba, meron kang may times na gusto mo na lang wag ka nang tumayo. Yung, alam mo yun, yung parang, sige, sa susunod na lang. Pero kasi nga, dapat discipline ka na gagawin mo to no matter what, kung ano yung mood mo. Hindi naman sinasabing pilitin mo sarili mo. Ang ibig lang sabihin ay, eto na yung way of life mo eh. Gigising ka ng gantong oras dahil mas magko-quiet time ka. Part of showing na discipline ka, hindi ka mag-Netflix. Kasi yun yung tendency ko, di ba? Magkukulong ako sa room, mag-tablet kayo dyan, mag-cellphone kayo, manonood din ako. So, doon ako nahihirapan. Pero yung mga anak ko kasi, once na, kaya sabi ko bakit ito yung madali rin, once na talagang iset mo yung routine na nila, they will follow eh. So, talagang doon sila nakaka-adapt. Oo, and part yun ng benefit pag na-build mo na yung hobby, pag na-lay mo na yung rails, dire-diretso na yung train. Ako sa akin, ang pinakamadaling naka-adjust ako dito is yung sa life na in terms of living ideas. Kasi mahilig akong magbasa, mahilig akong mag-hunting ng libro. So, yun yung unang-una kong ginawa nung na-discover ko yung Charlotte Mason. Sinulat ko talaga lahat ng books, tapos pagpupunta ako sa mga used bookstore, sinahunting ko talaga sila. Kaya pala, alam mo Kaya na hanggang, agad. kaya may mga books ako na hanggang yung pang grade 6 meron na ako. Kasi nakuha ko siya before pa. Yes. Ayun, tapos mahilig din ako magbasa on my own. Pero ang pinakamahirap din talaga sa akin is discipline. Yung pagbibuild ng habits. Kasi hindi lang to para sa anak mo. Ikaw din. Yun nga eh. Diba? Mayroon kang habit na na-form na bad, tas i-correct mo siya. Which is mas mahirap kaysa mag-build ka ng good Kaya mas habit. madali nga sa kanila eh. Oo. Diba? Sa atin yung mahirap. Yun, tama. It expose you as much as the child. Yes. Kasi pareho kayo, accountable kayo sa isa't isa. Naman, marami akong nakikitang hashtag nito eh. Charlotte Mason IRL. Charlotte Mason in real life pala siya. Okay. Paano natin siya ginagawa sa totoong buhay? After mong mabasa, after mong mapag-aralan, application time, Yes. 'di ba? So ngayon, kwento natin, hindi yung Instagram version ng isang Charlotte Mason education o homeschool, yung tunay. At anong parte ng Charlotte Mason philosophy ang pinakamahirap pong i-implement sa simula? May parte ba ng CM na hindi natin nagagawa at okay lang tayo doon? At ano yung pinakamalaking pagbabago na nangyari sa homeschool nyo nung sinimulan mo yung CM? Ikaw muna. Pinakamahirap sa akin is yung feeling na kailangan kong kontrolin lahat ng output, ng result, i-manage lahat ng learning. Kasi di ba hindi ganun yung CM eh. From traditional mindset, na kapag feeling ko, kulang ako sa pag-explain, hindi ko na detalye lahat, hindi maiintindihan. Pero di ba dito kasi, hinahayaan natin sila na mag-interact directly sa idea. Huwag kang humarang, di ba? Huwag tayo humarang na ino-over-explain mo kasi merong matututunan yung bata na hindi niya kailangang marinig muna sa'yo. Kasi pag narinig niya na sa akin yun, may mga biases na ako. Yun yung interpretation ko sa idea. Hindi niya yun interpretation. So, Yes, hindi true. niya ma-own talaga. Hindi ma-retain sa kanya. Ako naman ay siguro yung same din sa yung sa learnings na parang, kasi ngayon, hindi naman siya isang upuan, naintindihan mo na eh. Yung kunyari, kinder kami, naintindihan na natin lahat ng philosophy, sa dami ng philosophy. Pero dahil, because of the Zoom meetings ni Miss Gina, mas unti-unti ko na intindihan. And actually, for me, hindi siya mahirap
implement eh. Hindi siya mahirap i-follow kasi mas beneficial siya. Pero ang mahirap is yung sarili mong naglalaban kung, alam mo yung recently lang na-post ni Miss Gina to na parang hindi ganito yung learning study nung anak ko or learning habit. Yung Nabasa ko yun. di ba? Oo. Na parang kinetic siya or ano siya. Parang yun ako nahihirapan na sa living books na parang nagsisingit ako ng mga textbook, di ba? Na parang kasi mas okay siya dito eh. Tingin ko mas okay siya. So, yun yung ano ko na pati sa exam ko. Kasi di ba minsan one time nag-multiple choice ako for the sake. So, yun yung hindi ko masyadong nafa-follow. Pero, i-implement. Oo. And may parte ba na hindi mo pa nagagawa? And okay ka lang doon? Siguro ang hindi mo lang nafa-follow kasi hindi mo nafa-follow yung exactly yung whole CM philosophy sa dami. Pero okay ka doon in a sense, babalik ka rin sa isang philosophy ni CM na just let go, na trust the process. Na unti-unti, na parang, kasi ina-expect natin, lahat to, magagawa ng anak natin, tayo nga mismo. In one sitting. Yes, tayo nga mismo, hindi natin magawa. Tsaka tama yung sinabi mo na yung learning mo din kasi as a parent, as a mother, hindi naman siya isang buhos. Diba? Unti-unti ka ding natututo and dun sa natututunan mo, unti-unti mo rin siyang ina-apply. True. Ikaw? Ganun din. Kasi parang, di ba, we use the best knowledge that we have now sa children natin. And then, ang maganda lang din siguro doon as we go along, hindi tayo close-minded na, alam mo yun, pag may natutunan ka na bago, and alam mo, yun talaga yung method, we will try it kasi alam naman natin yung magiging benefit. So, doon lang din ako na meron kang pagiging, parang, a desire to learn and to apply that continuously kasama nung iba nating mga kamamis. And ano yung pinakamalaking pagbabago nangyari sa inyong homeschool? Ito, ang pinakamalaki talagang pagbabago sa amin. Ang tagal ko din na school time, real life, magkahiwalay. Pero di ba, sinasabi sa atin sa CM, hindi siya dapat magkahiwalay. Alam mo, pati yung secular life and spiritual life. Pero ang tagal ko siya bago natutunan din, and siguro nga, part din yun ng learning, unti-unti mong na-apply sa inyo na hindi ka dapat iba habang ikaw ay teacher at nanay. Kasi kailangan ka pareho ng anak mo. Bilang homeschool teacher at mother, we have that benefit and empowering role. Pero hindi ko sinasabing hindi siya mahirap. Mahirap siya. Talaga siya. Mahirap siya, pero yung ganun, hindi mo siya paghihiwalayin. Kailangan continuous, intentional yung and pareho kayong accountable sa isa't isa. And hindi kayo natatakot magkamali. Pareho. Kasi pareho kayong matututo din naman. True. Ako naman, siguro pinaka-drastic is as a person. Ako talaga kasi ako talaga yung unang natuto sa mga philosophy, sa mga books ni CM, di ba, na sobrang dami. And as a person, mas nag-evolve ako. Lagi kong sinasabi nga sa mga dati nating friends, I'm a changed person now. Kasi just in case lang na mapansin nilang iba na kung paano pananaw ko sa buhay, pananaw ko in everything sa life. So parang yun. And siguro, I don't know if my daughter can attest talaga na medyo less dragons na yung lumalabas sa atin ngayon. So parang bilang na sa mga daliri. So siguro yun yung pinakamalaking changes because of the CM principles. Sa ating for the children's sake, ayan, don't try to get him to see everything. You'll give him pictorial indigestion. So one sure way of making a person hate apples is to take him to an orchard at 9 a.m. and force feed him apples until noon. So taga-maano siya. The revulsion may last a lifetime. So it is with pictures and museums. So yun, yung parang ipapakita mo na lahat na. Hindi siya one time talaga na So unti-unti. Yes, and pag nga nag-start ka sa Charlotte Mason Education, di ba? Ang una mo talagang mafe-feel, ang una ko na-feel is overwhelmed. Kasi kinder, yan talaga lahat ng subjects. Yes, ang dami nun. Yung wheel. Yes.
Kasi feast talaga. Oo. Feast, and hindi naman sinasabi nga na lahat yan, i-apply mo Yes. sa first day, day one, lahat gawin nyo kahit. Tsaka hindi pwedeng 30 minutes per Oo. hindi naman sinabing So, 30 minutes. Yes, tama. Kaya dito, ang kadalasan din people get wrong most of the time sa CM. They think na kailangan lahat na yan ngayon na agad. Pag hindi ko kasi in-apply lahat ngayon to, baka hindi naman ako nagsi-CM. Baka ma-miss ko yung mga benefits na full feast. Pero di ba hindi? Kailangan breathe, kumuha ka muna ng kahit 3 lang. Less, slowly, deeply. At unti-unti. Ayusin yung routine. At huwag kayong magkasirang mag-ina. Yes. And at tama. Ang tama, ang ganda nito. Kasi ang tanong natin, anong isa lang na CM principal ang gusto mong sabihin sa mga bagong homeschool mom na nagsisimula pa lang? Doon ako nakaka-relate sa shinare ko din kanina. Huwag mo i-summarize, huwag mong i-connect lahat para sa anak mo. Kasi CM living books, at ang living books, maganda siya pero aminin natin, may transition period to. Kasi ang lalalim ng English, old books yung ginagamit natin. So, let's face it, may transition both sa mother and sa anak mo lalo na. Lalo na kung kinder nagsa-start kayo. So, may temptation ka, i-summarize mo, i-explain mo, i-define mo lahat ng mahirap na word, wag. Kasi gagawin yun ng mind ng anak mo. Yes. Trust your child. At dahil dyan, ako naman, ang aking CM principle sa mga moms na trust your child, it's that respect your children, that they're adult din, they're human. So, yun yung papasok, yung pagka-trust mo sa anak mo na kaya nila yun, na kaya nilang intindihin yun. Kasi tayo, iniisip natin, ang hirap nito, ako nga, hindi ko maintindihan. Paano yung magiging anak ko? Pero isa sa mga principle nga ni CM ay kaya nila. So, you have to respect kung ano yung ibibigay nila. You just accept, di ba? Huwag mo nang dagdagan. Ang ganda. Bagay lang ang matitira sa inyo mula sa episode na ito. Sana ito yon. Si Charlotte Mason ay hindi siya isang curriculum na mabibili. Siya ay isang paraan ng pagtingin sa anak. Yes. At kapag na-impluwensyahan na niya yung paraan ng pagtingin mo, hindi ka na makakatingin the same way again. At kung curious ka pa, simulan mo sa For the Children's Sake ni Susan na colleague nga. Ito ang pinaka-accessible na entry point. Hindi academic, hindi nakakalito. Parang may kaibigan ka lang na nagkukwento sa'yo tungkol sa isang taong kailangan mong makilala. Ayan, hanggang sa susunod, keep reading. Keep living. This is Pages and Faces.